Na-feel mo na ba na parang kinokontrol ka o namamanipulate ng hindi mo namamalayan? Ganyan mismo ang naramdaman ko nung binasa ko ang librong The 48 Laws of Power ni Robert Greene. Binuksan ng librong to ang mga mata ko sa mga diskarteng minsay nakatago pero minsan ay sobrang lantarang ginagamit ng mga lider, politiko at pati ng mga tao sa paligid natin para makuha at ma-maintain ang power. Doon ko na-realize na dahil hindi ko alam ang mga laws na ito, nagiging vulnerable ako. Madaling madaya, maimpluwensyahan, at madaling maisang tabi. Kaya sa video na to, alamin at intindihin natin ang 48 Laws of Power upang maprotektahan ang ating sarili sa isang mundong puno ng panlilinlang at manipulasyon. Maaari mo din gamitin ang knowledge na makukuha mo ngayon upang mag-step up at kunin ang kapangyarihan sa mga taong hindi naman nararapat. Number 1. Never outshine the master. Imagine this. Ang galing ng performance mo. Sobrang galing na napansin ka na ng lahat. Pati si boss, syempre. Pero, biglang naramdaman mong naging malayo ang loob niya sa'yo. Bakit kaya? Kasi, na-threaten siya sa'yo. Pakiramdam niya, kakompetensya ka. Ang first law ay nagwa-warning sa atin na huwag mong i-overshine ang mga nasa taas mo. Instead, palakasin mo ang tiwala nila sa sarili nila. Make them feel secure at respected. Publicly recognize their successes kahit pa malaki ang naging ambag mo sa tagumpay na ito. In short, huwag mong kuhain ng spotlight. Number 2. Never put too much trust in friends. Learn how to use enemies. Okay, aminado tayo. Friends are important. Pero sa mundo ng power, mas delikado sila kaysa sa iniisip mo. Bakit? Kasi minsan, may tendency silang mag-betray dahil sa selos o personal gain. On the other hand, ang enemies mo pwedeng maging assets. Gets mo ba? Ang kalaban na magiging kakampi mo, usually, mas magiging loyal kasi kailangan nilang patunayan ang sarili nila sa'yo. Pero ang friends, minsan, clouded ang judgment nila dahil sa emotions. Kaya kung magtatayo ka ng network, piliin mo ang skills at performance over emotional connections. Number 3. Conceal your intentions. Tanong ko sa'yo, lagi mo bang sinasabi ang plano mo? Kung oo, ibinibigay mo ang advantage mo. The third law advises, huwag kang masyadong transparent. Kung mahuhulaan nila ang moves mo, pwede ka nilang harangan o i-counter. Instead, parang chess player dapat, strategic at mysterious. Kunwari nasa negotiation ka, huwag mong i-reveal agad lahat ng gusto mo. The less na alam ng tao ang motives mo, the more control you have. Number 4. Always say less than necessary. Silence is a weapon. Kapag masyado kang madaldal, mas marami kang chances magkamali or magbigay ng unnecessary information. Pero kapag maingat ka at konti lang ang sinasabi mo, mas may impact ang mga salita mo. Picture yourself sa isang argument. Kung relax ka at pili lang ang sinasabi mo, nagmumukha kang mas confident. Ang tendency, magse-second guess yung kausap mo. Sometimes, silence is more powerful than words. Number 5. So much depends on reputation. Guard it with your life. Your reputation is everything. Ito ang nagdedetermine ng tingin sa iyo ng ibang tao. At ito rin ang basihan ng influence mo. Ayon sa 5th law, protect your reputation as if nakasalalay dito ang lahat. Kasi kahit isang maliit na pagkakamali lang, pwedeng masira ang tiwala ng iba sa iyo. Para maprotektahan ito, make sure na align ang ginagawa mo sa values o prinsipyo mo.
Kapag may nag-spread ng fake news or rumors about you, act immediately para ayusin at linawin ang situation. Remember, ang reputation, ang foundation mo sa power. Number 6. Court attention at all costs. Here's the truth. Kung hindi ka napapansin, para ka ring wala. The 6th law says, do whatever it takes to stay visible and relevant, whether through your work, your personality, or your moves. Pero hindi ito tungkol sa pagiging sikat lang or pasikat lang. Kailangan mo ng substance. Minsan, ang controversy pa nga ang makakakuha ng attention as long as strategic ang approach mo. For example, kung may karibal kang mas visible sa industriya, find a way na maagaw ang spotlight. Pero dapat unique at may dating. Remember, ang key dito is bad publicity is better than no publicity. Number 7. Get others to do the work for you, but always take the credit. Huwag na tayong magpaka-idealistic. Successful people rarely do everything alone. Kaya ang tip dito, utilize the skills and efforts ng ibang tao para ma-achieve ang goals mo. Pero, teka lang huwag mong kalimutang maging tactful. While kinukuha mo ang credit, be strategic sa pagbibigay ng pasasalamat or rewards para sa mga tumulong sa'yo. It's not about stepping on others. It's about leading efficiently without doing the heavy lifting. Ang rule, work smart, not hard. Number 8. Make other people come to you. Use bait if necessary. The more you chase people or situations, mas nawawalan ka ng power. Ang sabi ni Green, gawin mong ikaw ang pinupuntahan at ikaw ang magkokontrol sa kanila at hindi ang kabaliktaran. Gumamit ng tuso or matalinong tactics to attract them. Be it through what you offer or through creating curiosity. Kung kailangan mo maglagay ng bait, like an irresistible offer, gawin mo yon. Ang key dito, kung lagi kang available, binababa mo ang value mo. Be mysterious, exclusive, at you have to control the situation sa pamamagitan ng patience and calculated moves. Number 9. Win through your actions, never through argument. Question. Ilang beses ka na bang nanalo sa argument na parang wala namang effect? The 9th law teaches us, huwag ka nang makipagtalo. Instead, let your actions speak louder than words. Kapag ipinilit mo ang sarili mo through words, nagiging defensive at mas resistant ang mga tao. Pero kapag ipinakita mo through actions ang point mo, mas tahimik pero mas impactful. Halimbawa, sa trabaho, imbes na ipilit ang ideya mo sa meeting, ipakita mo ang ganda nito sa results. Mas effective yon, di ba? Number 10. Avoid the unhappy and the unlucky. Sa buhay, ang energy ng mga tao sa paligid mo ay contagious. Kaya sabi ni Green, layuan mo ang mga madalas magdala ng negativity at bad vibes. Kapag sinama mo sila sa buhay mo, ang mga problema nila pwedeng maging problema mo rin. Be mindful of the company you keep. Stick with people who bring positivity, growth, and opportunities para umangat sa buhay. Kung hindi, baka mahila ka nila pababa. Sounds harsh, pero yun yung totoo. Number 11. Learn to keep people dependent on you. Kung gusto mo ng real power, simple lang ang rule. Kailangan nilang makita na hindi sila mabubuhay nang wala ka. Make yourself indispensable. Whether sa trabaho, negosyo, or relationships, make sure na ang value mo ay hindi kayang palitan. Paano? Bring something unique na ikaw lang ang kayang mag-offer. Whether it's knowledge, connections, or leadership. Pero ang key dito is, gawin mo ito nang hindi nila napapansin Huwag masyadong halata na kinakailangan kanila. Pero siguraduhin mong hindi kanila basta-basta maiiwan. Number 12. Use selective honesty and generosity to disarm your victim. Ang pagiging honest and generous ay effective tools kapag ginamit sa tamang timing. Ang law na to ay nagtuturo na kahit sa isang moment ng pagiging genuine,
o mapagbigay, pwedeng bumaba ang defenses ng ibang tao. Kaya gamitin mo ito strategically. Kapag nadiskartehan mo ng tamang honesty at generosity sa tamang timing, makakakuha ka ng tiwala ng tao at mas madali nilang i-open up ang sarili nila sa'yo. Pero syempre, don't overdo it. The goal is control, not total transparency. Number 13. When asking for help, appeal to people's self-interest, never their mercy. Kung hihingi ka ng tulong, huwag kang mag-focus sa emotions o awa ng tao. I-highlight mo kung paano sila makikinabang sa pag-extend nila ng assistance sa'yo. In simple terms, gawin mong mutually beneficial ang request mo. Sabihin mo na ang pagsuporta nila ay magbubunga rin ng something para sa kanila. Tandaan, mas driven ng tao sa sarili nilang gain kesa sa pagsasakripisyo para sa iba. Number 14. Pose as a friend. Work as a spy. Knowledge is power, kaya maging magaling kang observer at listener, lalo na sa mga taong posibleng kakompetensya mo. Be friendly, pero gamitin ang pagkakataon na mag-collect ng information na magagamit mo later on. Hindi ito tungkol sa pagiging deceitful. It's about being strategic at knowing your enemies and allies inside and out. Pero syempre, ingat din sa pagiging sobrang obvious. Baka ikaw pa yung mabisto eh. Number 15. Crush your enemy totally. Kapag may kalaban ka, don't give them a chance to recover or regroup. Ang law na ito ay nagsasabi na huwag kang mag-half-baked sa conflict. Go all in and make sure na wala na silang way para bumangon ulit. Pero syempre mag-ingat. This should only be applied when necessary. Hindi ito para lang sa mga petty issues. Crush your enemy completely kapag clear na sila ang magiging threat sa goals mo. Number 16. Use absence to increase respect and honor. Alam mo yung kasabihang, absence makes the heart grow fonder? Totoo siya pagdating sa power dynamics. Kapag palagi kang available, ang tendency ng mga tao, hindi ka nila ma-appreciate. Minsan, mas mabuti pang umatras sandali para mamiss ka nila at ma-realize nila ang value mo. Pero ang timing is crucial ha. Huwag kang mawala ng sobrang tagal na baka makalimutan ka na rin. Number 17. Keep others in suspended terror. Cultivate an air of unpredictability. Ang pagiging predictable ay isang weakness. Kapag alam ng tao ang bawat galaw mo, madali ka nilang mababasa at makakounter. Kaya sabi ng law number 17, maging unpredictable ka. Magpakita ng surprise o bigla ang unexpected moves para mapanatili silang nanguhula. This way, mas cautious ang ibang tao sa pagtrato sa'yo dahil hindi ka nila kayang hulaan. Number 18. Do not build fortresses to protect yourself. Isolation is dangerous. Totoo, minsan, tempting na mag-isolate para hindi masaktan o mabetray. Pero, ang sabi ni Green, isolation weakens you. Kapag sinarado mo ang sarili mo, nawawala ka sa loop ng important information at connections. Instead, engage with people para manatiling updated, influential at well-protected. Ang tunay na proteksyon ay nasa pag-intindi at pag-navigate sa mundo ng social dynamics, hindi sa pagtatago. Number 19. Know who you're dealing with. Do not offend the wrong person. Not all people are the same, kaya bago ka mag-act, kilalanin mo kung sino ang kausap mo. May mga tao na madaling i-handle, pero may mga tao rin na sobrang prideful o mas grabe kung gumanti kapag na-offend mo. The key is, study them first bago ka gumawa ng moves para hindi mo matrigger ang maling kalaban na posibleng maging malaking problema mo later on. Number 20. Do not commit to anyone. Kung gusto mo ng tunay na kalayaan at power, huwag kang mag-all-in sa kahit anong alliance o commitment. Ang law na ito ay nagpapaalala na dapat ikaw mismo ang nagkokontrol ng mga sitwasyon. Stay flexible para makip mo ang independence mo. Kapag committed ka na masyado, mahirap nang umatras kung gusto mong baguhin ang direksyon mo. Ang ultimate goal,
Always keep your options open. Number 21. Play a sucker to catch a sucker. Seem dumber than your mark. Minsan, para magtagumpay ka, kailangan mo magpanggap na hindi ka gaano katalino o magpakita ng kahinaan. The idea here is to make your target underestimate you para makuha mo ang gusto mong outcome. Halimbawa, sa mga negotiations, you can play the fool at first para maging overconfident yung kausap mo. Pagtapos na siya, mag-expose ng strategies or ideas niya, that's when you strike. Lagi mong subukan na magpanggap ng konti kung gusto mong makuha ang advantage. Number 22. Use the surrender tactic. Transform weakness into power. Tandaan, ang pagsuko minsan ay isang master move. Instead of going against the current, use surrender as a tool to convert weakness into strength. Halimbawa, kapag hinarap ka ng malupit na conflict or enemy, may times na mas maganda pang mag-surrender na lang. Parang susuko ka na ng mas maaga, but then eventually, you're setting yourself up to bounce back stronger later on. It's about controlling the bigger picture. Number 23. Concentrate your forces. Kung spread out ang energy mo at resources, magiging disorganized ka para magtagumpay. It's all about focusing your power in one place and concentrating all your efforts doon. Halimbawa, kung may business ka o career goals, huwag mong gawing sabog ang approach mo. Maximize your resources and energy sa pinaka-importanting project o goal. The key here is focus. Balak mo bang magsimula ng negosyo? Imbes na ikaw ang mag-handle ng lahat, mag-focus ka sa isang area kung saan ka pinaka-strong. Number 24. Play the perfect courtier. Sa world of power, kailangan maging skilled ka sa relationship management. Dapat alam mo kung paano makipagdeal sa mga taong mas mataas sa'yo sa posisyon or status. Hindi ibig sabihin nito na magpapanggap kang mas mababa ha. Ito'y pag-master sa art of being gracious, respectful, and strategic sa pakikisalamuha sa mga superiors. Be someone na gustong makaklose ng iba dahil hindi sila na-overshadow. Kailangan mo ng charm, intelligence, and high level of diplomacy. Number 25. Recreate yourself. As time goes on, kailangan mo mag-evolve. Kung stagnant lang yung position mo, hindi ka na magiging relevant. The world is constantly changing, kaya take control of your image and adapt to the times. Instead of allowing the world na i-define ka, create a persona na aligned sa kung ano ang nais mong ipakita. Kung kailangan mong magbago ng course sa buhay mo, gawin mo. Recreate yourself and keep upgrading your value. Number 26. Keep your hands clean. Mas maganda kung hindi mo personally haharapin ang dirty work. Kung may kailangan kang i-attack o isang problem na dapat kasangkutan, it's always better to let others handle the ugly side of things. Huwag kang makisali sa gulo kahit pa ikaw ang punot dulo, kahit pa ikaw ang mastermind na nag-o-orchestrate behind the scenes. Keep your hands clean and your image intact. Hayaan mong iba ang tumanggap ng sisi at kritisismo. Number 27. Play on people's need to believe to create a cult-like following. Gusto ng lahat ang mga taong may strong sense of vision at purpose. Kung kaya mong itap ang kanilang emotional needs, whether it's hope, faith, or belief, nakakabuo ka ng loyal following. Think of it as creating your own cult pero in a positive way. Develop your narrative kung saan ine-expose mo ang iba sa kanilang desire at needs. Hindi naman ito manipulation, it's more about inspiring others to join a cause or vision that you have. Number 28. Enter action with boldness. Walang mangyayari kung lagi kang nagdadalawang isip. Pag may goal ka, you have to go at it 100% nang walang takot. A bold move shows confidence. Human nature na mas hinahangaan ng matapang kaysa sa mga nag-aalinlangan. Bagamat mahirap, mas mataas ang success rate kapag willing ka mag-take ng risk and approach it head-on with full power. Hindi yung parang mahihirapan ka or mag-aalinlangan ka pa.
Try to act decisively and people will follow. Number 29. Plan all the way to the end. Bawal magpadalos-dalos. Strategic planning is everything. Lahat ng move ay may consequence kaya kailangan clear ang goals mo. Pati na rin ang mga possible na mangyayaring results. Kahit ano pa ang plano mo, tandaan that unforeseen events can happen. Kaya huwag mo itong ipagsawalang bahala at mag-plan accordingly hanggang sa endgame. Ang pagiging handa sa iba't ibang resulta ang sikreto para magtagumpay sa kahit anong sitwasyon. Think long term and keep everything under control. Number 30. Make your accomplishments seem effortless. Isa sa pinakamalupit na teknik ay ang pagpapakita na madali lang ang ginagawa mo or parang hindi ka nahihirapan. When you're skilled at something, ipakita mo na parang hindi ka masyadong nag-effort. Minsan, mas napapansin ang mga accomplishment kapag hindi ka nagpapakita ng hirap. Kahit na gusto mong i-show off yung success mo, don't make it look na nahirapan ka. Mas ina-admire ng mga tao yung mga hindi naghirap. Yung natural lang ang galing kasi nagpapakita ito ng talent, skill, at control na iilan lang ang meron. Number 31. Control the options. Get others to play with the cards you deal. Isa sa pinakamagandang ways para magka-power ay yung ikaw ang may control sa options. Kung gusto mong ikaw ang magdikta ng sitwasyon, you have to control the choices ng mga tao sa paligid mo. Paano? I-set up mo yung situation in such a way na may choices silang tatanggapin. Pero yung mga options na yon ay yung ikaw pa rin yung makikinabang. Para ka lang bibigay ng illusion na sila yung may control, pero ikaw pa rin ang may hawak ng game. Control the game, control the outcome. Number 32. Play to people's fantasies. Laging may mga pangarap ang tao. Ang key dito ay ang paggamit ng mga ito para sa iyong kapakinabangan. Kung alam mo kung ano ang gusto nilang mangyari o matanggap, madali mong ma-match yung mga pangarap nila sa iyong plano. Kapag ipinakita mo sa mga tao ang mga bagay na hinahangad nila, they'll follow your lead. Think of it as giving them the version of reality na gusto nilang makita, kahit hindi yun ang totoo. Number 33. Discover each man's thumbscrew. Lahat ng tao may weakness o trigger. Lahat may isang bagay na mahihirapan silang tanggihan. Bawat tao may thumbscrew na nagpapalakas sa'yo kung gagamitin mo ng tama. The goal here is pag-aralan mo sila. Kapag alam mo na yung preferences, insecurities at desires nila, magagamit mo yun as a leverage. Kapag nahanap mo ang weak spot nila, napapasunod mo sila ng mas madali or you'll make them do what you want. Number 34. Be royal in your own fashion. Act like a king to be treated like one. This law tells us the importance of self-respect and confidence. Kung gusto mong irespeto ka ng iba, kailangan ka munang magbigay ng respeto sa sarili mo at mag-show ng level of superiority. Parang pagiging isang royalty. Kung umasta kang may dignidad at pride, expect that others will treat you the same way. Hindi ito arrogance, it's about showing self-worth so others will see you as someone worth following and respecting. Number 35. Master the art of timing. Sabi nila, timing is everything. Ang law na ito ay nagsasabi kung gaano kaimportante ang tamang timing sa paggawa ng mga moves mo. Kung mabilis ka, you risk failure. Kung bagal ka naman, baka maunahan ka. Wait for the perfect moment. Pag mataas ang energy ng tao o mataas ang need, doon mo gawin ang move mo. Minsan, kailangan mong maghintay na dumating yung right timing para mas maraming gains. Number 36. Disdain things you cannot have. Ignoring them is the best revenge. Alam mo yung feeling na gusto mong makuha ang isang bagay pero hindi mo maabot? Instead of obsessing over it, simply learn na i-disregard ito. Ito ang lalong magpapalakas sa'yo. The more na ma-obsess ka sa isang bagay na hindi mo makukuha, the more na magmumukha kang weak. Keep your dignity intact.
I-let go mo na yan and act like you don't care. Ang mindset na ito ang magtatanggal ng vulnerability mo at magpapalakas ng iyong power at status in the long run. Number 37. Create compelling spectacles. Naalala mo pa ba yung mga times na naging popular ang isang tao dahil sa visual drama or malaking event? Sa law number 37, it says create spectacles. People are visual at mas naiimpress sila sa mga grand and powerful displays. Hindi mo kailangang laging magpakita ng show, pero kapag importanteng time to shine, go for it. A big gesture, a statement, or an impressive event can solidify your power and make people talk about you. Number 38. Think as you like, but behave like others. Kahit may personal beliefs ka, always remember the power of blending in. Pag kumilos ka na masyadong out of place o kakaiba sa nakasanayan, people will notice you in an uncomfortable way. Ang ibig sabihin nito, you don't have to follow the masses, but in public, act like they do. You can hold your personal views, pero sa mga social settings or situations, blending in and following conventional behavior is often a wiser move. Number 39. Stir up waters to catch fish. Kadalasan, ang best way para i-handle ang mga mahihirap na sitwasyon is to stir things up, create confusion, chaos or kaguluhan, or even competition. Tapos maghintay ka ng iyong opportunity. Sa pag-create ng disturbance, dinadrive mo ang iba to act on impulse para magkamali. So kung ikaw ang kalmado, ikaw ang in control. Paano? Maglagay ng lihim na pressure para mangyari yung chaos. Tapos, saka ka sumali at i-take advantage ang sitwasyon. Number 40. Despise the free lunch. Sa buhay, nothing comes for free. Kaya sabi ni Green, dapat iwasan kapag sinabing libre or walang kapalit. Huwag magtangkang kumuha ng mga bagay na walang halaga o libre, because it usually comes with strings attached. Ang totoong power comes from making your own way. Pag may offer sa'yo na seems too good to be true, most likely, may kapalit yan na hindi mo gustong tanggapin. Paving your own way not only keeps your freedom intact but also shows your independence and strength. Number 41. Avoid stepping into a great man's shoes. Kapag sinusubukan mong mag-iwan ng marka sa mundo, mag-ingat ka sa pagsunod sa yapak ng isang malaking tao. Ang danger dyan, lagi kang ikukumpara sa kanila. Kailangan mo ng sarili mong identity. If you enter a field or position na meron ng iconic figure, mahihirapan kang mag-stand out unless piliin mong maging unique at kakaiba. Forge your own path. Establish yourself para makilala ka bilang ikaw at sa kaya mong i-contribute. Number 42. Strike the shepherd and the sheep will scatter. Kapag may grupo na kakalaban sa'yo, tiyakin mong unahing atakihin or patumbahin yung leader. Kapag nawala na ang leader ng grupo, kusa nang matutunaw ang kumakalaban sa'yo. So kung merong kumakalaban or challenge sa iyong kapangyarihan, mag-focus sa pagpapatumba ng kanilang leader. When they fall, everyone else follows. Number 43. Work on the hearts and minds of others. Gaining loyalty starts from within. Kunin mo ang puso't isipan ng mga tao na gusto mong kumbinsihin. Hindi sapat na makuha mo lang ang kanilang isipan. Kailangan lumikha ka ng emotional bond. Kapag nagsimula ka sa isang connection emotionally, mas madali kang magiging ng trust, respect, at support. I-emphasize ang mga shared experiences, values, at aspirations to appeal sa kung ano ang kanilang pinapahalagahan. Bumuo ka ng matatag na relasyon sa pamamagitan ng pagkilala at pag-unawa sa kanila. Number 44. Disarm and infuriate with the mirror effect. Isa sa pinakamabisang paraan para talunin ng kalaban ay ang mirroring. Ang technique na to ay magpapakita na lagi mo silang ginagaya, making them feel exposed. Example, kung may taong sinusubukan ka, i-mirror mo lang.
Kung anong ginagawa nila, yun din ang gawin mo. Iisipin nila na tinatalo mo sila sa sarili nilang laro. Eventually, mapapagod sila hanggang sa magkamali. Number 45. Preach the need for change but never reform too much at once. People hate change, pero madalas, kailangan ito para mag-grow. However, pag tinanggal mo lahat ng old systems or ideas ng sabay-sabay, baka mag-create ng kaguluhan. Ang solusyon dyan, introduce your changes slowly. Ipaalam mo ang benefits ng pagbabago pero hayaan mo silang mag-adjust gradually. Sa ganitong paraan, you still appear progressive pero iniiwasan mo na i-alienate or inisin ang mga nakapalibot sa iyo ng sobra. Number 46. Never appear too perfect. Kahit magaling ka, never allow yourself to appear too perfect. Likas ang inggit sa katawan. At kung perfect ka, magiging easy target ka. Perfection might seem great sa unang tingin pero yung mga tao na too perfect, kadalasan, ay nakaka-intimidate or unapproachable. Kaya paminsan-minsan kang magpakita ng maliit na flaw or imperfection. It makes you human and keeps the balance between admiration and respect. Number 47. Do not go past the mark you aimed for. In victory, learn when to stop. Sa law na ito, ipinapaalala sa atin na kapag na-achieve mo ang success, don't go too far. Take the win, enjoy it, and know when to stop. Ang pagiging ganid or greedy ay magdadala sa iyo ng kabiguan. Kadalasan, less is more. Kapag sumobra ka sa kinakailangan, nilalagay mo sa risk ang iyong position at power. Knowing when to pull back is as important as knowing when to take action. Number 48. Assume formlessness. Always remain fluid and adaptable. Kung parang solid ka or as a concrete block na hindi kayang magbago or mag-adapt, magpapakita ito ng limitation. Pero kung i-assume mo yung formlessness, ibig sabihin, flexible ka at handang mag-adapt, kaya ikaw ang may control. Laging maging ready to adapt to anything, whether in conflict or in opportunity. Move with the flow, shape-shift, at i-align ang iyong sarili sa mga sitwasyon na ikaw pa rin ang may control. Formlessness means the ultimate freedom. Ito ay nagpapakita ng unpredictability, pagiging uncatchable, and most importantly, always powerful. Medyo mahaba na ang video natin na to. Ilagay mo sa comment kung ano yung law na favorite mo. Pwede mo rin ulit-ulitin ang video para makabisado mo. Huwag mo sanang kalimutang mag-like, share, and subscribe. Hanggang sa susunod na video.